Ang kagandahan ng Osmo Pocket 4, yung mga gamit sa Osmo Pocket 3 like yung battery na nakalagay ngayon dito sa Osmo Pocket 3 ay gumagana. No, mapapagana natin pati yung extension niya o yung tinatawag nating handle with 1/4 thread. Actually, kakabili lang natin kailan lang ng Osmo Pocket 3 to, tapos biglang lumabas si Osmo Pocket 4. Pero okay na okay pa rin kasi gagamitin ko kagaya nito, ginagamit ko sa pag-shoot dyan at point and shoot lang, walang masyadong settings, 4K at 60 frames. Okay, yung malaking difference nila is yung storage kasi ito meron siyang storage na 107 gig, no, while itong ginagamit ko na yon na Osmo Pocket 3 may nakalagay na micro SD card na pagka nakalimutan ko nilagay ko sa card reader, madalas na makalimutan ko tapos mabibigla na lang ako pag mag-shoot. Wala pala akong dalang card. Pagka yun, nakalimutan ko yung micro SD ko, either cellphone or itong Nano, Osmo Nano. O kaya naman, itong Action natin, Action Cam. Yan yung gagamitin natin pag nakakalimutan. While ito, Pocket 4, hindi na natin problema pagka nakalimutan natin yung ating SD card kasi meron na siyang internal storage na 107 gig. At ang difference pa, no, minsan may time talaga na yung natin, yung micro SD, pagka nag-error yan, pagka parang masyadong mabilis yung pagra-write niya, naiiwan si micro SD. So dito, nag-a-assume ako na mas mabilis siya, lalo na sa pag-transfer, no, mas mabilis sa pag-transfer. Up to 800 Mbps via USB 3.1 ang layo sa speed ng micro SD. Tapos, ang isa pang improvement dito ay yung kanyang slow motion. Dito sa Pocket 4 ay dumoble kasi itong Pocket 3 ay 120 FPS lang siya. While ito, 240 FPS. At take note 4K yung pinag-uusapan natin dito. Hindi siya 1080. Sa quality naman at saka sa pagko-color grade, yung Pocket 4 natin ay niretain niya yung 1-inch sensor. Pero gumagamit siya ng new stock CMOS sensor. Meaning, capable of taking 37 MP o megapixel photos. Sa atin naman na mahilig sa video-video ay nag-offer siya ng 14 stops dynamic range at true 10-bit D-Log profile mga tol. Parang similar siya sa iPhone, yung Pro Log ng iPhone. Ni-replace niya yung D-Log M profile. Meaning, yung color grading at saka yung pagre-recover natin sa highlights or shadow, mas makapangyarihan na. Yung Pocket 3 kasi kahit naka 1-inch sensor siya, I think 9.4 or 9.7 stills and gumagamit siya ng gamma assisted D-Log M. Mas madali siyang i-grade pero less flexibility pagka nag-e-edit na tayo. Ngayon, itong ating Osmo Pocket 4, pagka usapang battery naman, tatagal siya ng around, base sa na research natin, around 240 minutes kung ang gagamitin mo is 10, take note kung ang gagamitin mo is 1080 at 24 frames. Hindi 4K Pag 4K may mababawasan yung shooting time niya. While ikukumpara mo naman kung pareho ng settings, like I said, 1080 at 24 frames, Pocket 3 natin, iko-compare mo dito, mas madali itong malowbat. Nasa around 166 minutes lang. Continuous yun continuous, walang patay-patay, walang lipat-lipat ng settings, tuloy-tuloy dun sa ganung settings. Pero ang kagandahan dito, pareho silang mabilis na mapuno pagka china-charge mo, lalo na kung yung pang-charge mo ay mataas din yung wattage niya. 0 to 80% nasa around 16 to 18 minutes lang. Well, yung upgrade naman sa kanyang display, itong Osmo Pocket 4 ay meron siyang 1000 nits, meaning mas makikita natin ng malinaw sa direct sunlight pagka nagsushoot tayo ng direct sunlight, while yung yung Pocket 3 ay nasa 700 nits lang. Then yung joystick nito ay napakagandang gamitin kasi 5D na siya, 5D joystick. At meron tayong dalawang button, isa para sa zooming at yung isa naman ay para sa custom preset natin. Kung meron tayong mga preset, kagaya ko, pagka nakasasakyan kasi, lagi akong nagse-setup ng hyperlapse. At least dito, isang click na lang, yun na. Hindi ko alam sa Pocket 3 pero itong Pocket 4 ay 4-channel audio recording with spatial audio zoom. Meaning pagka zinuzoom mo, parang yung sounds din ay nagpo-focus dun sa zinuzoom mo. At isa pang pinagmamalaki ng Osmo Pocket 4 is yung active tracking
7.0 which is hindi ko rin naman ginagamit to, no. Very very useful yon, pero ako hindi ko pa ginamit actually. Hindi ko pa ginamit sa Pocket 3 na Active Track 6.0 while ito 7.0. Like I said, kung isa kang casual vlogger na gusto mo pag binuksan mo shoot, ganun lang, tapos 4K pa rin naman tong Pocket 3. Pocket 3 ay powerhouse pa rin yan. Pero kung isa kang filmmaker na nagre-rely sa heavy color grading, well, goods na goods ang Osmo Pocket 4. Lalo na kung mahilig kang mag-shoot ng mga slow motion. Alam nyo ba, yung mga nag-shoot ngayon ng mga parang mga macro style na cinematic, no? Tapos yung mga ulan-ulan, ang babagal ng mga patak ng ulan, tapos may mga tunog na dramatic, cinematic, iyon. Perfect na perfect. Ayan, lalo na meron kang ilaw. Ako, bakit ko binili ito? Kasi yung 107 na storage niya, napakalaking tulong nun. Tapos, hindi lang yon, pwede ka pang maglagay ng extra. Isa pang reason is yung 10-bit D-Log profile, mga tol. Goods na goods yun. Tapos yung yung slow-mo na 240. Grabe mga tol, 240 at 4K yan. So goods na goods tayo dyan, lalo na pag nagsushoot tayo ng mga talagang pang slow motion na datingan. Kagaya nung nabanggit ko, yung mga nagsushoot ng slow-mo, tapos yun na yung reels nila. Nice na nice. So, yun lang yung difference ng dalawa, at ipapakita natin yung mga sa susunod na video, yung comparison ng actual video na pagka binuksan ng user, wala ng color grading, shoot na, yun na yun. Yun yung gagawin natin comparison, okay? See you sa mga susunod nating videos. Thank you and God bless.